The purpose of sharing our testimony is to encourage one another. It is an effective way to encourage others to keep trusting God and continue the relationship with Him. It is also an opportunity to share of how God worked in your life and made you a stronger Christian. So, sino ang mga matatapang at pinagpala ng ating Panginoon for this wonderful week? Meron po ba? So wonderful week. Ako na. Siyempre naman. Isa Praise daw. God. Ang ating sis Jen Uy. Praise God. Related lang po siya sa preaching for today. No, kasi sino ba ang aking isa at sa buhay ko? Sino ang aking isa? During the time before kasi alam niyo naman kung sino yung isa sa buhay ko noon, no? Amen. Siyempre yung mother ko before, tapos munod si Edwin, no? Pero lahat sila magkasunod na nawala sa buhay ko. Na-surrender ko sila kay Lord during the time na nagkasakit si Edwin, nasa ICU siya that time na, Lord, gusto mo na siyang kunin mo na. Masakit, diba? Ang sakit-sakit. Oh, naiyak na naman ako. Sakit-sakit that time. Na yung asawa mo nakaratay. Tapos, alam mo nang kukunin na siya ni Lord. No? Kasi kinausap na ako ng doktor na DNR na siya eh. No? So, I learned to let him go. Yung isa sa buhay ko na wala na. I even talked to the Lord last time before pa nung buhay pa si Edwin. Sabi ko, wala tayong problema. Bakit wala tayong problema? Alam mo, itatanungin mo pa. Tinanong ko rin si Lord eh. I dealt with God. Sabi ko, why Lord, wala kaming problem ni Edwin? Ang bait-bait ng asawa ko, gano'n. Ano siya siguro may problema sa akin, pero ako lang problema sa akin. Alam mo yun? Praise God. Ganun. Actually, na-inform ko na yata before dito, yun. No, so, ang hirap lang yung yung ano na yun, yung pre-needs ni Ate Cloud na kakatouch lang ng yung life natin right now. So, yung mga isaak nyo dyan, isurrender nyo na rin. Hinihingi na ni Lord. No, so, yun lang, maging matatag lang tayo. Amen. I know now na ako'y matatag na. Yung life ko ay naging strong kasi napaka-dependent kong tao. Dependent ako sa mother ko totally, as well as to my husband. I cling to them. Sila yung life ko before. No, so ngayon, ay sana lang, sige na lang. So, yun lang, isurrender natin kay God. Lahat ang nasa atin, and I know for sure, you will surpass all of that and you'll become very strong. Amen. Amen. And saksi kami lahat doon ni Jen. How strong you are right now as an strong, independent woman. Na ako. Dati strong, dependent wife. But ngayon, strong, independent woman. Alam namin yun. We know how Pastor Edwin, kung gaano siya kabuti, parang makikita mo na siya nakasmile lang lagi. Hindi mo alam kung niloloko ka lang eh. Loko yata kay Pastor Edwin eh. So, talagang yung pagmamahal ng aming pastor ay alam mo din no, kung gaano namin kamahal at gaano din naging kasakit ang mawala ng isang haligi ng isang simbahan. So, ngayon, keep moving forward. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang isaak. And alam natin na mahirap let go, but sabi nga ng ating Sister Jen, we will surpass everything if we turn into God. Lahat-lahat. So, sino pa po? Si Brad ba? Ay, kala ko ito. Sino pa po? Si Kuya Sandy. Praise God. Yun, gusto ko rin pasalamat kay Lord. Sa ko naman, sa biyanan ko kasi halos isang buwan din yata silang sa ospital na dialysis din po. Kaya
Ayun, praise God, nakalabas na sila. Dapat nung Monday pa, pero marami pang mga dokumento, at saka yung sa bill, malaki din yung bill, almost half. Pero sabi ko nga, sabi ni Habibi, pray mo naman kami dyan, sabi. Sige, lagi ko naman kakong kasama sa prayer si Mami na yun, gumaling siya, at yun nga sa sa financial. Praise God at na-provide din yung sa financial nila at nakatulong din yung sa mga sa municipal yung mga ganun nila at lahat. Mahigit 100 din yung ibigay ng munisipyo. Saan pa natin kikit-kitin yung kumbaga. Talagang si Lord ay napaka-faithful. Kaya praise God. Thank you, Lord. Amen. And God always provide. Alam natin yun. So yung iba naman po na mahabol pa, next Friday. So inaanyayahan ko na po ang lahat.